Ang tatalakayin po natin ay tungkol kay Jezebel at kay Ahab na alam naman po natin na sila ay mga pinuno ng lumang tipan at ito po ay sa panahon din ng propeta na si Elijah. Si Jezebel po ay isang reyna sa lumang tipan na naging asawa ni Ahab, hari po ng Israel. Siya ay anak ni Etbaal at kilala po siya sa pagtataguyod sa pagsamba kay Baal. Si Jezebel po ang nagpalaganap ng idolatriya. Hinikayat ni Jezebel ang mga Israel na sumamba kay Baal, kay Asera, sa halip po na sa tunay na Diyos. Sa 1 Kings chapter 16 verse 31 to 33, inilalarawan po doon kung paano itinaguyod ni Ahab at Jezebel ang pagsamba kay Baal. Inusig niya ang mga propeta ng Diyos sa 1 Kings 18:4 and 1 Kings 19:1 and 2. Sangkot din ho siya sa pagpatay kay Naboth nang nais po ni Ahab ang ubasan ni Naboth, si Jezebel ay nagplano upang maparatangan at mapatay si Naboth upang makuha nila ang kanyang lupa. Yan po ay sa 1 Kings chapter 21 verse 1 to 16. Okay, so ngayon, paano po ba namatay si Jezebel? Okay, pagkaraan ho ng maraming taon, dumating ang araw ng paghukom ng Diyos sa pamagitan po ng isang military commander na si Jehu. Dapat ho nating tandaan, si Elijah po ang nagbasbas kay Jehu, nag-anoint kay Jehu. Ang kanya pong kamatayan o ang kamatayan ni Jezebel ay dumating po si Jehu sa Jezreel upang ibagsak ang sambahayan ni Ahab. Nag-ayos si Jezebel ng kanyang mukha, tumingin ho sa bintana at sa palasyo. Inutusan ni Jehu yung pong mga lingkod na nasa likuran ni Reyna Jezebel na siya ay itapon mula sa bintana. Nahulog po siya doon at namatay. Nang balikan nila ang kanyang bangkay upang ilibing, ang natagpuan na lamang po ay ang kanyang bungo, mga paa at mga palad, sapagkat kinain na po ng aso ang mga natitirang bahagi ng kanyang katawan. Yan po ay makikita sa 2 Kings chapter 9 verse 30 to 37. Ito po ay katuparan ng propesiya ni Elijah tungkol sa kanya at kanya pong na makikita po natin sa ilang mga talata din po sa Biblia. So ano po ang aral sa buhay ni Jezebel? Una, ang kasalanan po ay may kaparusahan. Sabi nga po ng Galatians 6:7, ang tao ay mag-aani ng kanyang itinanim. Number 2, walang makakatakas po sa hustisya ng Diyos. Kaya nga po, nagpa-practice tayo ng imprecatory prayer, ang pananalangin sa pag-invoke ng paghukom ng Diyos, hindi para sa pansarili po nating paghiganti, kung hindi po ito ay para sa isang national level na kalagayan. Dapat din po nating tandaan ang impluensya ay maaaring gamitin sa mabuti o masama. Ginamit po ni Jezebel ang kanyang kapangyarihan upang ilayo ang bayan sa Diyos. At bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na maging mabuting impluensya sa ating pamilya at komunidad. So anong ibig sabihin nito? Ano man pong kasamaan na ginagawa ng sino man pong tao, mataas man siya o hindi, nasa gobyerno man siya o hindi, ito po ay may katapusan. Sabi nga po ang hula ni Elijah sa 1 Kings 21:23, kakainin ng mga aso si Jezebel. So ano ang dapat natin gawin? Manalangin tayo na gumamit ang Panginoon ng isang makabagong Jehu sa panahon ngayon na siyang maglilinis, tatapos ng lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa ating pamahalaan. Tayo po ay manalangin ng isang imprecatory prayer na matatagpuan po yan sa Book of Psalms. I-research nyo lang po at madali po ninyong makikita. Salamat po sa bawat isa sa atin.